Ito pala yung ganap ko nung December 24 or sa lubong ng Pasko. Bali, hindi pala kami dito magpapasko sa bahay namin kasi uwi kami ni Athena doon sa bahay ng mama ko at doon kami magse-celebrate. Pagpasensyahan nyo na nga ako mga mamis kasi late upload to. Dapat talaga 25 pa lang ng hapon na ipapa-upload ko na to. Pero dahil nga ngayon ko lang na voice over, ngayon lang ma-upload to. Bali, ng 24 nga ng umaga ay maaga ko nagising para mag-asikaso or makapaglinis-linis muna dito sa bahay bago kami umalis. Naligo na nga ako para mga bandang tanghali pag alis namin ay tuyo na yung buhok ko. Pagkatapos itong mga bibit-bitin naman namin 23 pa lang ng gabi ay pinaglalagay ko na dyan sa eco bag parang siguradong wala na akong makakalimutan. Dapat talaga itong eco bag na lang na to yung dadalhin namin pero naisip ko na magbag na nga lang para pwede ko siyang isukbit doon sa balikat ko. Uwi din naman kami ng kinabukasan or 25 ng morning pero hindi ko alam kung bakit napakarami kong bitbit na damit. Nagdala ako ng 2 damit ni Athena, yung isa ekstrang pambahay para pagdating namin doon ay magpapalit siya. Yung isa naman kung sakaling gusto niya makisali sa party na gaganapin namin doon meron akong dala sa kanyang dress. Buti na lang ay marami kami ditong mga plastic ng Shein at kung ano-ano kaya nasi-separate ko yung mga damit ni Athena sa mga damit ko. Meron din kasi akong dalang damit para sa akin kasi meron akong pa-change outfit mamaya. Dinala ko din pala yung pangkulot ko ng buhok para kung mayroon akong kaibigan na gustong magkulot at maghahanap ng mga pangkulot may dala ko. Hindi na ako magdadala ng plancha kasi meron naman dun sa bahay yung pamangkin ko. Actually, dapat talaga maagang maaga pa lang ay aalis na kami ni Athena. Pero ako kasi inantabayaran ko muna yung bituka ko kung maglalabas ng dumi para nga kung sakali hindi aberya sa pag-alis ko. Hindi na nagkasya yung mga gamit doon sa bag ni Athena kaya kumuha na lang ako ng maliit na paper bag at dito ko na nga lang inilagay yung iba. Magaan lang naman itong mga to kaya okay lang na dito ilagay. Ang exchange gift ko lang naman yan sa gaganapin namin Christmas party doon sa lugar ng mama ko or kung saan ako lumaki. So pagkatapos ko naman ayusin yung mga gamit, inilagay ko muna yun sa gilid tapos inilagay ko yung oven dito sa lamesa. Gising na kasi si Athena nung mga oras na to at pakakainin ko muna siya bago nga kami umalis. Hindi na ako nagsayang at nagluto ng ulam kasi nga hindi naman talaga kumakain si Athena ng kanin kapag aalis kami. Bali meron kami natirang 2 slice na pizza, kahapon pa to. Ininit ko na lang dito sa oven para ito na lang nga yung gagawin niyang almusal or tanghalian na dahil tanghali na rin naman na to. Habang kumakain naman si Athena doon sa kwarto niya, ako naman ay nakapagbihis na. May mga nabasa akong comment kung hindi daw ba masakit kapag naipit yung bituka ko. Hindi naman mga mamis kasi wala naman yung pakiramdam. Akala nyo lang naipit yung bituka ko mga mamis kasi nga naka-high waist naman na akong pants. Tapos kung sa damit naman yung iniisip nyo, hindi naman mga mamis kasi flat lang din naman yung damit ko. So bago kami umalis mga mamis ay nagpicture talaga muna kami para nga meron akong pang-post sa page ko pambati sa inyo ng Merry Christmas. Si Athena nakapagbihis na din and siya na yung nag-asikaso ng sarili niya pagkatapos nagbabay na kami kay Daddy. Hindi namin kasama si Daddy mga mamis kasi nga may trabaho si Daddy nung araw na to pero after gig niya ay susunod na lang siya doon kila Mama. Kahit Pasko mga mamis ay kailangan talaga kayod kalabaw si Daddy dahil napakarami naming billings buwan-buwan at hindi naman talaga mawawala yun. Paglabas nga namin ng bahay, naglakad lang kami ni Athena papunta dito sa may sakayan ng jeep. Dapat talaga mag-UB kami pero kasi hindi dadaan yung UB sa SM Purview at kailangan pa namin dumaan sa SM Purview kaya naman nag-jeep muna kami. Dahil nga walang traffic noong December 24 ay nakarating naman din kami agad dito sa may SM Fairview. Pagpasok nga namin ay umakyat lang kami sa taas pagkatapos dumiretso kami dito sa bilihan ng cake sa Goldilocks lang. Nasabi ko nga sa inyo kanina na merong parting gaganapin doon sa lugar ng mama ko or sa lugar kung saan ako lumaki at sa party na yon merong ambagan ng pagkain. So yung napili kong ambag ay cake para nga hindi na rin ako magluluto. Actually nagbunutan talaga pagdating sa ambagan. Swerte ko kasi ang nabunot ko cake hindi ko na kailangan magluto gaya ng ibang mga member ko na kasali nga dun sa Christmas party na gaganapin namin. Buti na nga lang mga bandang tanghali to at hindi pa ganun kadami yung tao dito sa Goldilocks kaya mabilis kami nakabili ng cake at mabilis din namin nakuha. Kanina habang inaantay namin yung cake na in-order or binili ko, itong si Athena, dinikitan ako ng sticker sa noo para daw parehas kami. Hindi ko na tinanggal kahit mukha akong tanga dito sa loob ng SM, pinagtitinginan ako ng mga tao. Syempre kung saan masaya si Athena mga mami, susuportahan ko na lang. Total naman parehas kaming may sticker, hindi naman siguro kami pagtatawanan ng mga taong maakita sa amin. Bago pala kaulit kami sumakay, ay dumaan muna kami dito sa McDo dahil nag-request si Athena ng juice. Sabi ko dito na lang sa McDo para nga ibili ko siya ng kuklot na gusto niya tapos shake price. Pagkatapos pala mga misa hindi na ako nakapag-video kasi paglabas namin ng SM ang lakas ng ulan kaya diretso sakay na kami ng jeep. Pagbaba namin ng jeep medyo malakas pa rin yung ambon kaya naman dumiretso na kami sakay ng tricycle.
Kaya naman ito, pagsakay namin ng tricycle, ay dito ko na nahawakan yung cellphone ko. Ang hirap naman kasi mag-video mga mamis na umuulan, tas may hawak-hawak ka pang cake at mga bitbit mo pang mga gamit. Ito nga, nandito na kami sa bahay nila mama. And pagdating namin dito, nagpahinga nga lang muna ako kasi nga gabi pa naman yung party namin at sobrang aga pa naman nung mga oras na to. So hindi nakaligtas yung mga tao dito sa bahay, pati yung mga tao dito ay dinikitan ni Athena ng sticker sa ulo or sa noo. At habang nagpapahinga nga ako, ito nga sinimulan ko naman ng ibalot yung pang exchange gift ko. Bali yung nabunot ko mga mamis ay yung nanay nitong mga pamangkin ko. Kaya sumisilip ako sa bintana kasi baka bigla siyang dumating at malaman niya ako yung nakabunot sa kanya. Dito na nanggaling yung gift wrap na ginamit ko kasi may mga parinda si mamang gift wrap kaya nanghingi na lang ako. Ito pala yung munti naming bahay mga mamis at dito ako lumaki. Hindi talaga ganito yung itsura nito dati. Dati talaga medyo parang barong-barong lang to. May mga plywood lang or di naman kaya may trapal lang pang takip sa mga butas-butas ng bahay namin. Tapos yung CR namin dati likod bahay lang tapos walang bubong, walang semento. Sobrang simple lang talaga nung umuhay namin dati mga mamis. And hanggang ngayon naman syempre. Pero mas okay lang ngayon kasi hindi ka nakakabahan kapag umulan, hindi na pinapasok ng ulan. Pero hindi ako sure kasi hindi naman ako dito nakatira. Kasi mamaya may mga butas pa pala yung bubong nila tapos nagsasabi na ako dito na hindi na pinapasok ng ulan. Hindi na ako nakapag-video mga mamis kasi nabusy ako sa labas. Tumulong ako mag-ayos ng mga decor doon, naglinis-linis para nga sa Christmas party namin. And pagdating naman ng gabi or pagkatapos naman namin mag-ayos ito nga't nagbihis na ako. Nagpa-makeup ka lang din ako sa pamangkin ko para naman medyo palaban ang mamshi panay natin. So pumunta na ako dito kung saan yung venue ng party namin. And ito pala yung mga food namin. May spaghetti, kanin, hotdog, yung cake na ambag ko, may Shanghai, meron din tayong fried chicken dito, tapos spaghetti ulit. 2 kilo kasing spaghetti mga mamis and ambag to ng asawa ng kuya ko. May barbecue, may seafoods, and beef mushroom. Tapos isa-isa nang nagpa-picture dito sa ginawa naming DIY photo booth, yung mga kasali dito sa Christmas party namin. Taon-taon talaga namin ginagawa tong Christmas party mga mamis. And yung mga kasali dito is puro dito lang naman din sa lugar namin. And taon-taon na yun mga mamis na Christmas party namin, lagi talagang 24 para nga sama-sama kami. Kaya taon-taon talaga umuwi kami dito sa mama ko para mag-celebrate. So kung napansin nyo naman sa photobooth na ginawa namin na parang kahit grade 5 ay kayang-kayang gawin yon pang mga Disney. So Disney team kami mga mami, sulaan nyo kung sino ako. Disney team ang atake namin lahat mga mamis pero may naligaw dito na Marvel. Siya daw si Captain America pero girl version. Pero sa aming lahat dito siya yung pinakapak na pak. Lalaki yan mga mami may asawa at may mga anak yan. So ang sunod naman, syempre hindi magpapakabog si Elsa. O di ba may pa-snow pa yan. Ang susunod naman, syempre si Moana na hindi nakulot kasi nagpa-straight na ng buhok. Hindi ko talaga kabisado kung ano-ano yung mga Disney princess. Kayo na lang bahala manghula mga mami. So tingnan nyo naman tong isang friendly ko, diba? Super effort talaga siya. Super dress or super gown talaga siya mga mamis with crown pa yan. Next naman mga mamis ay si Snow White na nagpakulot. So dapat talaga ito si Moana kasi siya yung kulot. Yung friend ko naman si Snow White kasi siya yung straight. Pero hindi na ako magdesisyon kasi yan yung gusto nila. So yung mga sumunod hindi ko na alam kung sino yung mga yan. Hindi ko nga alam ba't kasali sila Charot! Siyempre, hindi papakabog ang mami pa na yun. O, pak. O, diba? Parang walang bituka. Hindi ko na nabidyoan yung iba mga mamis pero lahat ay nakarampa na. Kailangan kasi talagang lahat ay rumampa para malaman kung sino yung iboboto nila. Kasi nga mga mamis meron pa din niyang papremyo. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit lahat ay nag-effort pa na mag-costume ng mga pang Disney princess. Kasi nga sayang din naman yung papremyo. Actually mga mamis ako nga, hindi talaga ako nag-dress ng ganito. Hindi ako mahilig mag-dress ng ganito. Long dress pwede pa pero yung ganitong klaseng dress hindi talaga ako nagsusuot. Pero dahil sa premyo, ito nga't nagpaalipin ako, nag-dress ako. Pagkatapos pala rumampa, hindi mo na in-announce kung sino yung nanalo nagpa-games muna. So, isi-shoot lang naman yung hotdog doon sa may tissue. So, dahil magaling ako sa shootan, di kami ang nanalo. Kitang-kita nyo naman mga mami, parang walang kapansanan ang mamshi panay nyo. Talagang na-shoot agad yung hotdog. Bawat games pala mga mamis, ang price ay 100 pesos. Malaki kasi yung naging ambagan, kaya bawat pag-games malaki din yung mga price. Etong next game naman mga mamis paramihan lang sila ng maipon na powder doon sa baso. Dapat talaga harina yan, pero syempre dahil sayang naman yung mga effort na nag-ayos pa, pulbo na lang yung ginamit.
Hindi ko masyadong nabidyohan yung kung sino yung nanalo doon, pero ang nanalo doon yung kabilang team ni Elsa. Tapos, na isang games pa, nakasali yung anak ko, kaya nanalo din. Pagkatapos ng mga ilang games, nagkainan muna. Hindi na ako nag-video kasi gutom na rin ang mamshi panay nyo. Tapos sunod no, nag-games lang ulit and eto na nga't nagsimula na yung mga exchange gift. Ito namang exchange gift namin mga mamis ay meron naman tong mga wishlist para nga hindi ka masyadong masasaktan pag hindi mo nagustuhan yung tatanggapin mo. So bali, bahala na yung nakabunot sa'yo kung ano yung sa mga wishlist mo yung bibilhin niya. Pero hindi naman lahat yun kung ano lang yung kaya. Tapos worth of 300 pataas. So depende sa'yo kung gusto mong gawing 400 or kung mas galante ka pwede mong gawing 500. So halos karamihan naman or halos lahat naman talaga ng sumali dito ay galante kasi lagpas sa 500 pa yung mga pinang-exchange gift nila. Wala nakapag-video ng sa akin dito, pero ang wishlist ko ay isa lang naman, pang fruit salad ingredients. O, di ba natawa kayo? Kahit tong mga kasama ko dito, natawa sila sa wishlist ko. Ayoko kasi talaga munang mag-request or mag-wishlist ng gamit sa bahay. Dati kasi ang wini-wishlist ko is punta o di naman kaya blanket. Ngayon kasi, para mas makatipid ako sa handa sa New Year, pang fruit salad yung ni-wishlist ko. Then after ng exchange gift mga mamis, in-announce na kung sino yung nanalo sa amin. Ang nanalo ay yung hindi pa naka-Disney princess na dress, kung hindi si Captain America. Pak naman din kasi talaga yung costume niya mga mamis. Talagang super effort siya, kaya siya yung nanalo and marami talagang boto sa kanya. After nun, syempre hindi pwedeng mawala ang Sharon. Nung mga oras na to, konti na lang kami. Sa labas na itong garahe, nagiinuman yung mga lalaki and kami namang mga babae dito kami sa loob ng garahe. Kahit umulan mga mami, successful naman, maayos naman natapos itong Christmas party namin. Ang dami nga namin mga mamis pero ang dami pa rin natirang pagkain. Kaya yung iba, sabi ko nga dito sa asawa ng kuya ko, uwi niya ulit yung spaghetti kasi pwede pa naman yun para sa New Year. Charot! Unahan ko na kayo mga mamis ha, hindi ako umiinom at never naman talaga akong uminom ng alak. Mahilig lang talaga akong umupo sa mga inuman at mukha lang talaga akong lasinggera. Pero hindi talaga ako uminom kahit dati pa nung wala akong sakit. At itong mga kaibigan ko at lahat naman talaga na nakakilala sa akin, never nila akong pinilit na mag-inom ako or mag-try akong uminom para nga lang makisaya ako sa kanila. Kasi alam naman nila na kahit hindi ako umiinom, mas lasing pa ako sa kanila. Nung time nga na nalaman naming lahat na may sakit ako, nagkakabiruan pa nga sila noon, binibiro nila ako na sana daw natuto na lang akong mag-inom. Kasi sila puro inom pero walang sakit, ako never uminom at never nagsigarilyo pero may sakit. Nung mga oras nga na yan, sige lang inom ko ng tubig. Kaya yung isang kaibigan ko dyan, tinatago niya na yung pitchel kasi nauubos na yung chaser nila, kakainom ko ng tubig.